Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, ito po si Simply Talkies Vlog, magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. At isa nga po dyan talaga na napakainit ay ito pong balitaktakan back and forth sa impeachment trial ng inyong VP Sara Duterte. Just to give you a parang recap lang, kasi itong si Senate President Chis Escudero ay patuloy pa ring naninindigan na napakataas ng kanyang ihi na hindi niya i-open ang impeachment trial sa Senado kasi siya po ay naka-recess. Kung ano-ano po pa ang pinagsasabi niya sa kanyang mga press con diyan sa mga kapihan sa Senado segment nila, pero in the long run sinasabi niya na wala after na ng SONA July 21 ang SONA ng Pangulo. O after that, doon na namin lang i-convene o whatever. O tapos sabi niya, buti na lang, tingnan nyo. Kung binuksan namin, nag-ihingi pala ng TR, o ano gagawin namin? O, di ba? Yun po, pero binabanatan po siya dyan. Binabanatan siya, no? Parang tuwang-tuwa po si Chis Escudero na siya po ang focal point ngayon, no? Sabi niya, hehe, I grab the limelight kay Sara Pusit Duterte. Ako ang sikat ngayon, no? Kaya nga di ba tuwan-tuwa siya, kung baga papakita niya yung kanyang kagalingan. Tanong natin si Escudero, oy SP, smart ka rin ba? Baka naman member ka din ng Apatibe, no? Yung Apatibe, Apartment B, o di ba? O ngayon, ang tanong diyan mga kababayan, no, ito pong ating mga young guns nagkaroon po ng yung kanilang press con, no? Nandoon po si Representative Bungalon at si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Okay, may sinabi po sila diyan, no? Tungkol po na pwede bang mag-convene ang Senado para sa impeachment court during recess? Pwede po ba? Ayun ang tanong natin. O ngayon, anong sagot ng mga mambabatas dyan? Yung dalawang young guns, no? Sabi po dito sa GMA News Online, Senate can convene into impeachment court even during recess. Oh, di ba? Talagang pinupurga nila. Talagang gusto nilang iuntog na ang ulo ni Escudero. Kasi parang si Escudero tuwan-tuwa talaga 1:1,000 si yung laban niya. Ako lang ito, kayo ang dami niyo pero hindi niyo ako matitibag, di ba? Para po siyang si Cardo. Binubugbog na pero buhay pa din. Di ba, Chis? Tuwan-tuwa si Chis, Siya ang laman ng balita talaga, ano po yan planado siguro. Planado mo ba talaga, SP? Ha? Para mabigyan ka ng lamb life. Tangina, hindi ka naman re-electionist Ito magkakaalaman kababayan. Baka ito ang magiging political demise mo sa sa Senado, no? Baka pwede ka na lang congressman, governor at mayor. Pero matatandaan ng tao kung gaano kataas ang ihi mo, no? So far ngayon 73% mga kababayan. Based sa Tangerie ba to o sa Okta? Correct me if I'm wrong, na 73% majority of the Filipinos want an impeachment trial to proceed against your VP Sara Pusit Duterte. Pero nag-iisa lang po na tao na isang Senate President ang ayaw i-convene ang Senado kasi daw po naka-recess sila. We have to follow our own rules. Hindi namin pwedeng i-follow yung saligang batas dahil mas mataas ang rules namin kaysa sa saligang batas. Marami na pong nagsasabi, ine-explain sa kanya, abogado pa rin siya pero I have to abide with the rules. Putang ina talaga. So sabi po dyan, no, the Senate can convene as impeachment court even during recess. Ano ang sabi ni Representative Bungalon ng Ako Bicol Party List? Sabi niya, quote, wala namang kondisyones before convening as an impeachment court. Isa si Bungalon sa mga 11 prosecutors.
considering that the Congress is in the recess, then they can have a call for a special session primarily to act on the mandate of the Constitution that trial shall forthwith proceed. Kaso ini-ignore nga po ito ni Escudero. Doon siya nag-i-stick sa Senate rules. I don't care, I don't give a fucking damn care about that forthwith ninyo, mga puwit ninyo sa amin. Ganun po Ganun ang ni Escudero, ang dami niyang ine-example na ganito. Meron kaming Senate rules. Ang ina talaga. So, hindi ibig sabihin na naka-recess, hindi na sila magko-convene as an impeachment trial. They can do that for as long as, of course, tandaan nyo, they can do that as long as the majority of the members of the Senate can agree. Tandaan nyo to yung sinabi ni Bungalon. As long as the Senate majority members can agree. Ano ba ang majority nila? 23-16, di ba? The constitutional provision as provided under the Constitution is itself the call already. That the Senate should convene the trial forthwith is already the call. You don't need any other initiative from either the executive or Supreme Court for the Senate to undertake their constitutional duty. Tama naman, sabi ni Asidrion. Yan. Okay? Sabi niya, tanging Senado, hindi mo na kailangan ng presidente or ng Supreme Court magsabi sa'yo. Pero anong sabi ni Escudero doon sa press ko niya? Tanging court order lamang ang makakapagpagalaw sa akin. Yun. Pero sabi ni Asidrion, hindi mo na kailangan ng korte o ng presidente. Ikaw ang Senate President, you have co-equal powers. Ina talaga. Hindi kailangan magpatawag ng special session kasi nakasaad na sa konstitusyon. Klaro po yung provision. Walang conditionalities. Di ba? Anak ng siopaw, mga kababayan. Hindi lang naman ito ang tanging sitwasyon na nakasaad sa konstitusyon wherein Congress needs to convene without need of a call. Kita natin, to confirm the martial law declaration, Congress has to convene because as the Supreme Court previously noted, there is now a distinction. There is a distinction between the legislative and non-legislative powers of Congress. Ay, patay. Ay, ewan ko. Ito po yung tanong ni Asidre sa mga senator. Asidre also posed question for the Senate. Kung susundin natin yung mindset ng Senate noon, na dahil naka-recess, ibig ba sabihin nun, ang accountability ng public officials naka-recess din? Whenever naka-recess ang Congress? Correct. Diba? Wala. Pero sila sumasahod. Naka-recess Tingnan nyo yung outfit ni Escudero nung nagpa-press con siya. Nung una, naka-t-shirt lang na puti. Akala mo, galing ng preso kasi po yung mga preso dito, ang suit niyan kulay puti sa khaki shorts or pants. Di ba, Escudero? Para ka lang pumunta sa pinabili ka lang ng suka, napadaan ka ng Senado, nagkapihan, naging Senate President ka pa. If I may borrow the statement of the President, pinadeliver ka lang ng suka, napunta ka ng kapihan sa Senado. So mahirap po na ganun po yung punto ng ating susundin. Kaya para sa akin, irrelevant yung question kung kailangan pang mag-special session o hindi. Dapat talaga sila mag-session. Ang question lang, gagampanan ba ng Senado ang kanilang mandato? I don't think so. Di ba? Hindi, I don't think so eto pa, ang sabi ni Asidre. Baka gusto naman ni Escudero magkaroon pa ng people power sa EDSA. Wag mo nang antayin 'yan. Escudero, ikaw ang tatanggalin nila. Biruin mo yung mga oposisyon, yung mga legit hindi yung mga usurpers. Hindi yung mga illegal na oposisyon tulad ng mga Dutertes. Yung totoong oposisyon, yung mga dilaw, yung mga kakampings, yung mga anti-Marcos. Sabi dito, wag mo nang antayin pa mag-another EDSA. Para lang sa'yo. Putang ina, talagang gustong-gusto yan ni Escudero kasi gusto niya ng
he needs to grab the headlines din ba? Di ba? O, Escudero, do you need to grab the headlines too? Bakit ang taas-taas ng ihi mo? Para ka bang si Marcoleta, si Bato, si Panort? At yung iba pang mga PDP, senatorial bet? Bakit lumalabang ka ba ng senatorial ngayon? Ha? Saka huwag mong isipin, pag na-impeach si Sara Pusit, ikaw ang matik na magiging vice president? Hindi. Mali yan. Alam mo naman siguro yan, Cheese. May pangalan ka na, oh. Oh, di ba? Bakit ka pa parang ano siya, yung napipid yung ego ko. Ha? Isa kang egotistic, egomaniac, Escudero eh. Pagdating sa ganito, kasi bakit? Magaling ako. Dito nakikita ang aking kagalingan, ang pagiging aking smart. Ay, nako! Huwag kang patawag na smart, Escudero. Kasi sabi ni Digong, pag smart, gago. Di ba mga kababayan? O, alisan natin. Sabi lang nung dalawang young guns, they don't need a special session. Sabi ni Asidre. The Senate President can do it. Ang tanong, papayag ba ang majority ng senador na mag-convince sila as impeachment court? O ito ngayon ang sabi ni Escudero. Ha? Mukhang natitinag na Escudero. Escudero, akala ko ba ikaw si yung si Darak? Yung sa Fantastic Four, di ba yung Darak? O baka namang ibang Darak ka? Yung nilalagay sa kulungan ng ni Piggy Bank, ha? Tang ina. Ito po sabi sa Politico. Will Senate hold caucus on Sara Duterte impeachment trial? Escudero plans to consult Senator. Ay, about time. Ano po yung caucus? Yan po magmi-meeting silang mga senador, no? Kailangan umaten sila dyan, whether nangangampanya sila, naka-recess, nasa ibang bansa. Yung sabi niya, magko-caucus. He's planning to consult senators. O, ayan. Ha? Senate President Escudero said he would consult the other senators if they are willing to hold a caucus. Ay, caucus pa lang pala. Yung caucus pa lang, mag-uusap-usap pa lang sila. Ha? Mag-uusap sila para kung payag silang magkaroon ng impeachment trial during the 19th Congress. Remind nyo, the 19th Congress, hindi matatapos yan hanggat hindi natatapos yung yung sona ng Pangulo. Okay? Hanggang madeklara yata sila yung mga, correct me if I'm wrong naman, ha? That despite the busy campaign period, no, bakit lahat ba sila nangangampanya? Yung 7 lang naman, yung 5, hindi na re-electionist, tapos na ang term. O parang si Binay, si Villar, si Pimentel. Sino pa yung mga tapos na ang termino dyan? Ha? Kasi 7 lang yung re-electionist eh. Ha? He was asked for his reaction to Minority Leader Coco Pimentel. O ayan nga po. Ang sabi niya, I will consult the others if they want to and if they are available. Eh kailangan maging available sila dyan. Diba? Ano ang sabi ni Ano ang sabi ni Coco Pimentel kay Bato? Nung pumirma ka ng COC mo bilang senador at pag nanalo ka, alam mo dapat ang mandato mo bilang senador. Hindi yung nangangampanya ka, self-serving yan. Hindi yan ang sinabi sa'yo bilang isang senador, hindi yan ang mandato mo. Gampanan mo ang mandato mo. Pag sinabi ng saligang batas na ikaw ay magiging isang juror sa impeachment trial, hindi sinabing, wag, kasi re-electionist ka, kumakandidato ka. Wala! Walang ganong exemption. Ha? Bato? Sino pa nagre-reklamo dyan? Walang ganong exemption. Yung 7, ba't ako nakaganon? Yung 7 na re-electionist, wala pong sinabi sa saligang batas na huwag kayong pumunta sa impeachment trial dahil kayo ay nangangampanya. Wala po. Wala po sa mandato nyo sa konstitusyon na kayo ay mangampanya during kung may session. 'Di ba? Kung may impeachment trial, wala po eh. Self-serving kayo, lalo ng si Bato. O, di ba? Andaya naman nila. Sila nangangampanya, kami dito nagiging judge. Di ba? Hindi fair yun. Ang ina talaga. Eh, bakit ka tumakbong senador? Dapat ka na lang, nagbarangay tanod ka na lang. O, ito pa sabi ni Cheese, however, ano sabi dito? Ito po, dagdag natin, sinabi pa ni Cheese, but Escudero said he disagreed with Pimentel's view
that the senators can agree among themselves whether or not to start the trial during the break. I, however, disagree with him that we can start trial during the recess when we are not in session by simply agreeing among ourselves to do so. O, ayan na naman. Ayaw talaga niya. Ayaw niya talaga, mga kababayan. So, sabi niya, naka-recess ako eh. Oo, wag. A recess is a recess. Binato yung laptop. Ganyan po si Escudero. Susundin ko na lang yung household. Wala akong pakialam sa saligang batas ninyo. Walang portwit sa akin ang meron puwit ninyo. Di ba, kahit na ano pang ibato ninyo, kahit na gamilyong pa kayong magdadaldal dyan, mag-isa lang ako, ako ang hari ng Senado eh. Ako ang big boss doon eh. O sige, magpaka big boss ka, pero people will never forget. People will never forget. Kung meron kang ambisyon ulit sa national tulad ng presidente, vice-presidente o senador, lalabas at lalabas itong kayabangan mo. Okay, kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.